Ang mga aswang na hayanggao. 21 kabanata. Kinain na ng buong sistema ng pagkatao ni Thana ng takot para sa kaligtasan ni Baby Mia, subalit agad siyang napaangat ng ulo mula sa kanyang pagkakadapa nang marinig niya ang isang Hannibal na tila kinitilan ng buhay dahil sa boses niyon. Pagkakita niya sa isang aswang na Hannibal ay wala na ang ulo nitong bumagsak sa lupa na nangingisay-ngisay pa hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Hindi naman natuloy ng Hannibal na may hawak kay Baby Mia dahil sa mga sumunod na nangyari hanggang sa natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na tila parang tandang nakaunat ang mga kamay pero wala namang laman. Automatikong napatingin siya sa kinaroroonan ng nilalang na umagaw sa kanya sa sanggol gamit ang taglay nitong kapangyarihan at doon niya nakumpirmang isang engkanto ang nilalang na iyon na walang iba kung hindi si Arius. Sa nangyaring iyon ay isusunod na sana nila si Thana at ang walang malay pa ring si Maymay na pagbabalingan nila ng kanilang gutom, subalit hindi nila iyon nagawa nang harangan sila ng mga ugat ng mga malalaking punong kahoy na inutusan ng engkanto. Kahit dito man lang sa paraan na ito ay makaganti ako ng utang na loob kay James, mahinang wika nito na nakatitig kay Baby Mia na mahimbing na muling natutulog. Inutusan ni Arius ang mga ugat na dalhin ang dalawang babae sa ligtas na lugar, sa kanya ipinadala si Baby Mia kay Thana gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nun ay hinarap niya ang mga aswang na Hannibal. Hindi naman pinabayaan ng kalikasan ang si Arius. Tinulungan siya ng mga punong kahoy na kanyang ginagamit para makipaglaban, subalit dahil sa dami ng bilang ng mga aswang na Hannibal ay nagawa pa rin siyang pahirapan ng mga ito. Medyo tumagal ang laban na iyon kaya nakaramdam ng pagkapagod si Arius. Dala ng labis na kapaguran, hindi na niya namalayan pa ang dalawang Hannibal na nasa kanyang likuran at handa na ang mga ito na sagpangin siya. Gulat na gulat siya sa mga sumunod na pangyayari dahil bigla na lamang mula sa kanyang likuran ay tila may humadya sa dalawang Hannibal at pagbagsak ng mga ito sa kanyang harapan ay may tama na sila ng mga palaso sa dibdib. Nabuhayan siyang muli ng loob ng pagpihit niya sa kanyang likuran ay nakita niya ang grupo ni James na eksakto ang pagdating. "Ayos ka lang ba, kaibigan?" pasigaw na tanong ni James sa kanya. Oo, ayos lang ako, kaibigan," sagot naman niya. "Salamat sa pagliligtas sa aking mag-ina." "Walang anuman, kaibigan. Nang makita kong kayang-kaya nyo na ang laban kanina sa mga hayanggao ay nagpasya na lamang akong umalis, pero bigla ko na lamang nasagap ang presensya ng dalawang babae na nangangailangan ng tulong at hindi ko alam na asawa mo pala ang isa. Nalaman ko na lamang kaninang karga-karga ko ang iyong anak na hindi nalalayo sa iyo ang itsura. Hindi ko ito makakalimutan, kaibigang Arius. O Sharina Dana, ikaw na ang bahala sa mga Hannibal na iyan at malaya ka nang gawin ang gusto mo sa gator na iyan." Pagkasabi niyo ni James ay kaagad na sinagpang ng Reyna ang leeg ni Gator na kaagad binawian ng buhay, sa kanya inihagis iyon sa grupo ng mga Hannibal. Pinuntahan naman ni James ang kanyang kasintahan na walang malay para kamustahin ang kalagayan nito. Laking pasalamat naman niya sa Diyos at galos lamang ang natamo ng babae at hindi grabe, dahil kung hindi ay tiyak na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa kanyang mahal na mag-ina. Horror Story Message. Owner Broad JMD Vlog.